Yan, okay. So, purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat at salamat sa panibagong taon na binigay niya sa atin. Matagal-tagal din po tayo nagpahinga sapagkat ang December talaga ay napaka-hectic po na schedule para po sa amin. Anyway, tayo po ay muli naririto upang tayo ay patuloy na mag-aral ng mga parables ng Panginoon. At sa gabing ito, isang mahalagang parable na naman yung ating pag-uusapan. So, purihin po ang Panginoon. Nakikita niyo po yung akin pong slides? Amen po. Okay, so sa gabing ito, ang atin pong pagtutuunan ng pansin ay yung parable. May dalawang parable na binigay ang Panginoon. Maliliit lang na parable, short parables. Ito po yung parable ng nung old clothes tsaka new clothes at tsaka yung new and old wineskins. Okay, so ito po yung mga verses na atin pong pag-uusapan sa gabing ito. So sa Luke chapter 5, verse 33 to 39, ganito po ang nakasaad. And they said to him, the disciples of John often fast and offer prayers. The disciples of the Pharisees also do the same. But yours, eat and drink. And Jesus said to them, you cannot make the attendants of the bridegroom fast while the bridegroom is with them, can you? But the days will come, and when the bridegroom is taken away from them, then they will fast in those days. And he was also telling them a parable. No one tears a piece of cloth from a new garment and puts it on an old garment. Otherwise, he will both tear the new, and the piece from the new will not match the old. And no one puts new wine into old wineskins. Otherwise, the new wine will burst the skins, and it will be spilled out. And the skins will be ruined. But the new wine must be put on into fresh wineskins, and no one after drinking the old wine wishes for new, for he says the old is good enough. Okay, so mahalaga po na maintindihan natin kung ano po yung pinag-uusapan dito, no? Dito sa may tagpo pong ito ay may mga Pharisees. Alam naman po ninyo yung mga Pharisees. Ito po yung mga religious group, etong Pharisees and Sadducees, and also the scribes on those days. Sila po yung mga talagang antagonist, no, sa Panginoong Hesus, na kinikriticize nila lahat ng mga pagtuturo, lahat ng mga miracles na ginagawa ng Panginoong Hesus, kinikriticize nila sapagkat hindi sila naniniwala na si Hesus ay galing nga sa Panginoon. So nakikita nila si Hesus as a false prophet na nagkiklaim na siya ay tagalangit. So, pero on the other hand, ang ating Panginoong Hesus ay talagang ine-expose niya etong yung mga hypocrisy ng religion na ito, ng Pharisees and the Sadducees. At sila po yung madalas na mag-inquire kay Jesus na para huliin siya, para maglagay ng patibong para mahuli siya sa kanyang mga pero wala silang makitang mali, no, hanggang sa dulo. Okay, so ang Panginoong Hesus ay mayroong mga babala sa mga taong ganito, sa mga religious people na ito. Tulad po ng sinasabi po sa Matthew chapter 6 verse 6. And he said to them, sa kanyang mga alagad, watch out and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees. Mag-ingat kayo sa mga lebadura na huwag kayo mahahawaan ng mga teachings nito, ng mga practices nito, sapagkat ito ay based on sa kanilang hypocrisy at napakaraming error na neto pong grupo na to. At magpahanggang ngayon ang spirit ng mga Pariseo nito ay makikita natin sa ilang mga pastors o grupo sa panahon natin ngayon, yung kanilang mga error. Okay. So in short, no, kung hindi natin po pwedeng i-discuss lahat ng mga patungkol sa mga Pharisees and scribes,
Pero ito po yung mga major na comment ng Panginoon sa kanila. Una, sa may Matthew chapter 15, verse 8 to 9, sabi niya, "These people honors me with their lips." Kasi very religious sila. Laging sigad ang kanilang mini-mention. Laging makikita mo talaga nga ang tingin talaga ng mga Pharisees, no, sa kanilang mga sarili, sila yung guides ng Israel. Sila yung magpapakita kung ano yung righteousness. So meron silang sariling version ng righteousness. Okay, kaya nga sabi ng Panginoon, in-expose sila, "These people honors me with their lips, but their heart is far away from me." So ganyan ang kalagayan ng mga tao na sa panahon natin ngayon napakaraming reliyosong tao. Makikita natin yan, present yan sa lahat ng mga relihiyon. Ang dami mga tao na, at tayo naman, mabilis tayong ma-deceive na porke binabanggit niya ang Diyos, porke hawak niya ang Bible, at tingin natin ay man of God na. Pero ang Panginoong Hesus hindi po na-impress sa ganon. So ang Panginoon, nakikita niya ang puso ng tao at ine-expose niya to. May mga tao na ganito, no, na ang gaganda ng sinasabi, no, pero hindi yon tumutugma sa kanilang walk sa Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Diyos dito, bukang bibig nila ang Panginoon, bukang bibig nila ang papuri sa Diyos, pero yung puso nila ay napakalayo sa Diyos. Kaya nga ang sabi sa may verse 9, "But in vain do they worship me." Walang kabuluhan ang kanilang religious practices. Yung kailang mga worships, yung kailang mga iyakan. So may mga grupo tayo, gano'n, no? Minsan akala natin, pag nagtitipon tayo, akala natin emotionalism lang eh. Yung kailangan ba, tuwing magkaawitan tayo, kailangan may iyakan? At dyan namamanipulate ng mga nakita kong nasaksihan ko na mga pastors, ang congregation, na kasi ang goal nila, kailangan iiyak, no? Tuwing umaawit, iiyak. Ang tanong ko sa inyo, kapatid, yun nga ba talagang requirement ng Diyos? Na tuwing tayo ay aawit sa Panginoon, kinakailangan bang umiyak? Yun ba yung requirement ng Diyos? So, pag-isipan niyo po yan, mga kapatid. Kasi sinabi po yan doon sa may Malakay, ano? Nasabi ng Panginoon sa mga saserdote, sa mga priest niya, kahit na bahain ninyo ng luha ang aking altar, kung ang ginagawa ninyo ay malayo sa akin, hindi niyo ako nabibigyan ng honor. Useless, worthless ang lahat ng inyong pagsamba, sabi ng Panginoon. So, katulad nito, no, in vain, sabi ng Panginoon, worthless, useless, yung kanilang ginagawang pagsamba. Because teaching as doctrines the precepts of God. So pinalitan nila eh. At ito yung isang nakikita ko rin problem sa mga panahon natin ngayon, ano? Sa marami mga churches, sa hanay ng mga pastors, naglalagay sila ng napakaraming mga batas, mga man-made rules na ini-impose sa church, na mas iyon pa ang nangingibabaw kaysa sa talagang utos ng Diyos. So, nai-invalidate ang words of God, yung law ng Panginoon na supposedly na kumpleto na yon, wala na yung idadagdag. Sabi nga ng Panginoon, huwag yung dagdagan, huwag yung bawasan yung aking law. Pero ang ginagawa ngayon ng karamihan sa aking nasaksihan, ganun po ang nangyayari sa mga churches ngayon. Ang daming mga man-made laws and rules ini-impose sa church na hindi naman iyon ang requirement ng Diyos. Di ba? Kasi naalala ko yan yung isang testimony ng aming song leader noon, nung bago-bago pa lang siya nag-i-start, dalaginding pa lang siya noon. Ang sabi ng pastor na pinanggalingan niya, huwag kang titigil hanggat hindi umiiyak ang congregation. So nakita ninyo mga kapatid, practice po yan. Kaya minsan yung mga pastors, no, minomodulate nila yung boses nila para bang umiiyak silang ganon. Meron pang mga ibang practices, pinapatay pa nila yung ilaw. Necessary ba yon, kapatid? Ano ba yung goal mo? Bakit mo pinapatay yung ilaw? Para mag-iyakan? Para ma-feel mo na yung Holy Spirit nandun? Ganun ba talaga pinapadama ng Holy Spirit ang kanyang presence? So may mali tayo. Meron tayong maling nakasanayan.
Meron tayong mga maling practices na umiiral sa churches ngayon. At ito ay dapat maituwid, mga kapatid. Kasi, tignan natin, what does the Lord really requires of us? Nakasulat yun sa may Biblia eh. So itong mga pariseyo na ito, kaya nga gaya ng sabi ko sa inyo kanina, magpahanggang ngayon ay yung spirit nito, mga Pharisees nito ay umiiral pa rin sa marami mga churches. Totoo po yan. Ako po nasaksihan ko po yan. Magpahanggang ngayon. At nakikita po natin yan. Kaya nga sa inyo mga kapatid, kung may nakikinig mga pastors dito, mag-isip-isip po kayo. Okay? So, wag ninyong sasapawan ang batas ng Panginoon. Huwag ninyong gawin na mas iyon ang iiral kaysa sa batas ng Diyos. To the extent na matatabunan ang batas ng Panginoon. Napakarami po ng mga panunuligsa ng Panginoong Hesus tungkol sa mga bagay na yan. Kaya gaya po ng sabi rito, teachings as doctrines, the precepts of man. Okay? Nagiging nagiging iyon na yung pinaka-standard na dapat gawin sa loob ng iglesia instead na yung clear mandate, clear ordinances ng ating Diyos. So mag-ingat po tayo doon mga kapatid. So iyan po ay spirit. Isa lamang po yan, yung tinatawag na hypocratic religion based on hypocrisy. Kaya nga sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa mga ganitong mga tao. So, bukod dito mga kapatid, bukod sa yung isiniitsipwera nila yung batas ng Panginoon, magaling din sila sa sa externalism. Alam niyo po ba yung externalism? Na ang emphasis ay yung panglabas, hindi yung pangloob na siyang hinahanap ng Panginoon. Lalo na po tayo po ay nasa panahon na talaga ng mga yung external ang tinitignan na hindi na yung loob Hindi po ba? Kaya nga yung napansin nyo, even sa hanay ng mga unbeliever, even sa mga Christians, ang emphasis na yung maging maganda yung kanyang appearance, yung kanyang external appearance. Pero tatandaan ninyo, ang Panginoon, sinabi niya yan Hindi siya tumitingin sa panglabas ng tao. Ang tinitignan niya yung puso. Okay? Gaya, ito po, isa po ito sa mga sumbat ng Panginoong Hesus sa mga grupong ito. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you clean the outside of the cup and the dish, but the inside they are full of robbery and self-indulgence. You blind Pharisee, first clean the inside of the cup and of the dish, so that the outside of it may become clean also. Hindi po ba dapat ganon? Sa loob tayo mag-start ng paglilinis, hindi yung panglabas? Okay. So, woe to you, sabi ng Panginoong Hesus, kahabag-habag kayo. Kayong mga iskriba at pariseyo, mga mapagpaimbabaw. For you are like a whitewashed tombs, which on the outside appear beautiful. O yan. So, pag ang emphasis nyo daw ay panglabas, para maging maganda yung appearance ninyo sa labas ng mga tao, ma-impress yung mga tao, na para bang yung tao na ang ini-impress natin, hindi na ang Panginoon. Minsan ganyan, totoo lang po, nangyayari po yan sa loob ng churches. At ang pagganyan po ang nangyayari sa mga churches, di ba? Ang tawag ng Panginoong Diyos dyan ay whitewashed tombs. Mga libingan na pinturado ng puti sa labas, ang gaganda ng labas. Pero ang sabi ng Panginoon, but inside, they are full of dead men's bones and all uncleanness. So you too, outwardly, appear righteous to men, but inwardly, you are full of hypocrisy and lawlessness. Mga kapatid, bago po tayo magpatuloy sa ating paksa, bigyan po natin ito ng pansin. Kung ito po ay nakikita natin sa loob ng ating iglesia, you better undo it and return to the Lord. Amen po? Okay. So, hindi ko naman po sinasabi na lahat ng mga reliyosong tao ay
masama. Hindi po gano'n, ano? At nakita ko rin po ito, mga kapatid, ano, sa mga, marami pong, napansin ko ito sa mga Kristiyano, sa mga teachings ng mga Christians, even sa Facebook, sa ano, ang dami kong nakikita na pinagsasabong nila yung born again at religion. Tayo ba, tanongin ko kayo mga kapatid, tayo ba is anti-religion? Si God ba is anti-religion? Pag-isipan niyo po yan, kapatid. Kasi lumalabas po yan, no? Nakikita ko yan sa mga bibig mismo ng mga Kristiyano na para bang yung born again, hindi siya religion. Na para bang si God is against the religion. Mga kapatid, saan niyo po nakuha yon? Ano pong basis niyo? Saan galing yon? Kasi hindi yun ang tinuturo ng Bible eh. Sa may Bible, yes, merong false religion. Pero kung merong false religion, meron din true religion. Kasi yung ating kaugnayan kay God is religion. Yung lahat ng ating ginagalawan sa church ay religious activity. You cannot separate religion sa relationship mo kay God. Minsan pinagsasabong nila hindi religion kundi relationship. Hindi po ba, baka kayo din, ganyan din ang sinasabi nyo sa mga tao. Tignan nyo po itong verse na to. Hindi ganyan sinasabi ng verse na ito eh. Ito po yung hango sa Biblia. Ito in-expose niya muna yung false religion. If anyone thinks himself to be religious, yan, no? And yet does not bridle his tongue, but deceive his own heart, this man's religion is worthless. Kasi hindi siya tumutugma sa Diyos. May confession siya, meron siyang profession as Christian, pero yung kanyang gawi, yung kanyang pag-uugali, yung kanyang morality is not, hindi siya kumokonek doon sa requirement ng Diyos. Yan yung false religion. Pero meron ding true religion. Kita sa verse 27. Pure and undefiled religion in the sight of our God and Father is this, to visit orphans and widows in their distress and to keep oneself unstained by the world. Mga kapatid, I pray, mula ngayon ma-break na yung error na yan. Kasi ang sakit po sa tenga na naririnig po natin yan sa bibig mismo ng mga born-again Christians. Pinagsasabong nila yung idea ng born-again sa religion. Pinagsasabong nila yung relationship sa religion. Wala pong ganong tinuturo ang Bible. Ito pong verse na to ay matibay na support na merong totoong religion. Pag ikaw ay tunay kang sumasamba sa Diyos, you fear God, you obey His commandment, lumalakad ka sa kalooban, you keep yourself from the wickedness of this world, and that is pure and undefiled religion. Kung kinikilala mo si Jesus na Panginoon sa buhay mo, ino-honor mo ang Diyos, that is a pure and undefiled religion. Tama yung religion mo. Okay? So ngayon, punta na po tayo doon sa ating paksa. So dito po nag-umpisa yung kwento. Dito po sa may atin pong paksa sa gabing ito. Okay. So in-approach siya ng mga Pharisees. Sabi ng mga Pariseyo, ginamit nila pa si John the Baptist. Si John the Baptist na forerunner ng Panginoon. Ang sabi nila, bakit yung si John tsaka yung mga alagad diyan nagfa-fast? Kami rin mga Pariseyo, mga eskriba, mga Saduseyo, nagpa-fasting kami. Pero bakit kayo at ang mga alagad mo hindi nagpa-fast? So yung nakita ninyo, no? So bago tayo magpatuloy sa ating paksa sa may parable, isettle muna natin yung mga issue na ito, no? For example, yung fasting. Okay, so dito po, ina-accuse po ng mga Pariseyo ang ating Panginoong Hesus ng direct violation of their tradition. Okay, so ito po yung tinatawag na man-made tradition. So, in the Bible naman kasi, alam nyo ba mga kapatid, since na yung fasting ang ginamit nilang argument sa kanilang accusation, so pag-usapan natin yung what is fasting. What is biblical fasting? Kasi sa panahon natin ngayon, ang dami ng mga errors na nakapalibot dyan sa fasting na yan. Para na rin tayo mga Pariseyo na gumawa ng napakaraming batas na hindi naman pinag-uutos ng Panginoon. No, ginagawang requirement ng mga pastors. Naalala ko kasi noon meron yung isang pastor na kailangan daw para ikaw ay talagang maging kailangan mag-fasting ka ng 40 days doon may prayer mountain.
O, kailangan may mga ganun mga requirement. Kaya nga, sa dami ng mga pastors na nakilala ko, yung mga nag-aral sa may Bible school, ganun nga, parang ganun yung naging trend. Kinakailangan mag-aral sila doon sa may Bible school. Mag-fasting sila doon sa may prayer mountain, I think sa Antipolo yon, 40 days. So, may mga ganun silang mga batas, no, na wala namang relevance yun. Hindi man pinag-uutos ng Diyos yun eh. Meron pa nga yung meron pa nga akong narinig na batas no na ganito na pinairal na kapag hindi ka daw nag-speaking in tongues, ay hindi ka raw spirit-filled. O yan, no? Saan galing yun saan galing yung mga katuruan yun? Wala naman yung sa may Bible eh. So ito po yung mga man-made, mag-ingat po kayo no sa mga man-made rules or laws na ini-impose sa loob ng iglesia na wala namang sinasabi ang Diyos. Kasi kung ganyan po yung kalalagayan natin, wala tayong pinag-iba sa mga pariseyo. Okay? So ngayon, ang fasting mga kapatid, no? There's only one instance na ni-require ni God ang Israel na mag-fasting nationally. Meron lang isang tagpo sa may Bible na ni-require niya ang kanyang bayan, lahat, bawat isa sa kanila ay magpa-fasting. Kailan yon? Tuwing tinatawag na yung Yom Kippur, yung isa sa mga major festivals nila, Yom Kippur, o sa English, the Day of Atonement. Sapagkat yung araw na yon, kaya sila nire-require ni God na mag-repent, mag-fasting, kasi they are in repentance of their sins. Kasi sa tagpong iyon ay yun yung tagpo na kung saan ay igagawad ng Diyos yung forgiveness sa kanila. Meron pong ceremony yon. Yung pong ceremony na yon ay picture po nyo si Christ. No? Picture po yun ng gagawin ng Panginoong Yesus kung paano nyo tayo tutubusin sa ating mga kasalanan. Okay, so si Christ po yung main idea doon sa Day of Atonement. So ngayon, ni-require ni God sila kasi pagkatapos ng ceremony, pagkahaba-haba halos buong maghapon yun yung ceremony na yon. So pagkatapos ng ceremony na yon, ay igagawad ng Diyos yung kanilang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, and then yung kanilang pangalan, paniwalaan nila na isusulat yung kanilang pangalan sa Book of Life. Which is reality ngayon sa buhay natin as Christians. Okay? Kasi iyon yung benefit ng ating pananampalataya sa Panginoong Yesus. Napatawad yung ating kasalanan. So ngayon, ni-require sila ng Panginoon only in that situation. And then, yung ibang fasting na na-recorded sa may Bible ay mga voluntary na yon, voluntary practices. Ito po yung mga sitwasyon na makikita natin sa may Biblia. Una, individually, kung ikaw ay meron kang gusto mong maging focus sa mga bagay sa Panginoon, wini-withdraw yung mga taong nagpa-fasting noon, wini-withdraw nila yung sarili nila sa mga normal activities ng mundong ito upang ma-devote nila yung kailang panahon sa Panginoon. Para ma-devote nila ng lubusan ang kailang buhay sa Panginoon sa kanilang pagpa-fasting. Pangalawang mapapansin po natin na nung namatay si King Saul at saka si Jonathan, the whole nation ay nag-fasting in mourning as expression of their mourning. Okay? So pag sila din ay nagpa-fasting din sila, pag sila ay in distress, nangyari po yan sa panahon ni Jehoshaphat yata yun, nag-fasting sila kasi andyan yung mga invading armies, they are in distress. Nag-fasting sila sa Panginoon at nag-worship sila sa Panginoon. Okay. Meron din yung kapag sila ay natalo sa digmaan, nagpa-fasting sila in repentance sa Panginoon. At makikita nyo po yan sa aklat po ng Judges. Okay. When they are at war in Benjaminites. And then sila rin po ay nagpa-fasting tuwing sila po ay nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Yung kanilang expression ng fastings ay sila po ay nagmo-mourn, naglalagay ng abo, nire-rend nila yung kailang garment, nagsusuot sila ng sackcloth, at naglalagay sila ng ashes sa ulo. So, yun po yung mga expression nila ng fasting in the Old Testament. So, ngayon mga kapatid, ang Pharisees,
gumawa sila ng mga man-made laws, mga bagong batas na hindi naman ini-impose ng Diyos. Ganito po yung batas ng panahong ito, na nag-create sila ng kanilang tradition of fasting na pinapa-impose sa mga tao at ni-require nila ang bawat Hudyo na mag-fast twice a week, at least a portion of the day. Hindi naman yung buong maghapon, ano? Basta portion of the day, magpa-fasting sila. So, required sila twice a week. At ang pinaka motivation ay hindi para mag-repent sa kanilang kasalanan eh. Ang motivation ay para maka-earn sila ng merit. Na sa yun yung tinuro kasi ang tatandaan ninyo ang mga Pharisees, expert sila sa self-righteousness. Nag-establish sila ng sarili nilang righteousness. At in terms of merit, ma-earn mo yung righteousness by doing good works. At isa itong fasting. Isa ito sa mga ginawa nila na basis yung fasting. Na pag ikaw ay nag-fasting, you earn a merit, nagiging righteous ka sa Panginoon. That is entirely wrong. Mga kapatid, mag-ingat kayo sa mga ganyang katuruan. Minsan sa churches nakikita ko rin yan eh. Marami kasing mga nabibuild na mga maling teachings even sa fasting. Minsan may kasabihan tayong ganito, na pag nagpa-fast ka daw, yung spirit mo lumalakas at humihina yung physical na katawan mo. Ay kapatid, saan galing yan? Saan sa may Bible yan? Wala po yan eh. Saan po galing idea na yan? Sa Hindu. Ang Hindu ganyan eh. Ipapatay nila hanggat maaari, patayin nila itong flesh na to para malakas daw yung espiritu nila. Kapatid, hindi po yan Christian doctrine. Huwag nating paghihiwalayin yung tao, yung man. Ang man kasi is composed siya ng body and soul. Hindi mo dapat paghiwalayin yan. They are one before God. Both important na creation ng Panginoon. At may important role sa buhay natin at pananampalataya. So may marami pong mga maling katuruan na ganyan, Mag-ingat po kayo. Baka mamaya nagiging katulad na kayo ng Pharisees na ang dami-dami ninyong na nagkikreate kayo ng mga doctrines, mga new principles na hindi naman tinuturo ng Panginoon. Be careful. Okay? So, wag na ma-invalidate yung established law of God ng mga traditions na ginawa lamang ng tao. Bantayan niyo po yan sa inyong mga iglesia. Ngayon, okay, so let's proceed. Kaya nga, sinumbatan niya ng Panginoon ang isang malaking kasalanan ng mga Pariseyo ay ito, sinulat po ito sa may aklat ni Jeremiah sa chapter 2. Sabi ni Prophet Jeremiah by the inspiration of the Holy Spirit, "Be appalled, O heavens, at this, and shudder. Be very desolate, declares the Lord. For my people have committed two evils." Ano yon? One, they have forsaken me, the fountain of living waters. Okay? So, ibig sabihin, tulad po nung pinag-uusapan natin, itong mga Pariseyo, inabandon nila yung law of God. At nagpapanggap sila na lawkeeper. Pero they abandoned the law of God for their man-made rules. Hindi po ba ganyan nangyayari din sa mga church? Ngayon, ina-abandon na yung law of God, hindi na tinuturo yung law of God, yung law ng mga ginawa ng churches, yun na ang pinapairal sa church. And that is a very dangerous thing na mangyayari sa loob ng isang church. They have forsaken me. Uulitin ko, ang law ng Panginoon ay established na. You cannot change it. Perfect yon. The law of the Lord is perfect, sabi ng scriptures. At sinabihan tayo ng Panginoon, huwag ninyong dadagdagan yan at huwag ninyong babawasan yan. Sa halip, diyan kayo magpundasyon. Okay. So, yan yung unang pagkakasala. Yung iitsapwera mo ang batas ng Panginoon na siyang source ng living waters. And then pangalawa, yung humukay ka ng sarili mong balon, a broken cisterns that can hold no water. Kasi ang man-made rules, ang mga man-made laws,
Yung mga man-made ordinances ay gawa lang ng tao yon. It cannot give life to men. Naiintindihan niyo mga kapatid? Kaya nga sinabi yan ng Panginoong Hesus sa John chapter 6 the words, the very words that the Lord is declaring unto us, every word that proceed out of the mouth of God ay pagkain ng ating kaluluwa. At sinabi sa John chapter 6, the words that I have spoken unto you, they are spirit and they are life. Kapag ang itinuturo na ngayon sa churches ay puro katang-isip na ng tao, puro salita na ng tao, na wala na yung salita ng Diyos, yung kanyang law, that is a dangerous thing na mangyari. Anong buhay ang maibibigay ng batas ng tao? Samantala ang salita ng Panginoon, sigurado yan. It gives life. It gives life. At nandoon ang Espiritu. It can change life. Amen? Kasi Spirit yun. Yung every time, kaya kung tayo sa churches ay faithful tayo na pinipreach natin ang Word of God, yung mga taong nakikinig, mabubuhay yon. Kasi salita, pure words of God ang tinuturo mo. Mabubuhay yung mga tao. Pero pag ikaw ay sumampa ka ng pulpit at nagsalita ka na kung ano mga idea, mga pinagkukuha mo sa internet, yung mga preachings mo, kung saan idea ang pinagkukuhanan mo, puro kaisipan lamang ng tao, then ano ang pinapakain mo sa tao? Kamatayan. Kasi hindi nakapagbibigay ng buhay ang teachings of man. Gaano man kaganda yung mga principles na nakikita nyo sa internet. Yung mga quotations, it cannot give life. Only the words of God could give life. Tatandaan nyo po yan. For they are spirit and they are life. Okay. So ngayon, regarding naman kay John the Baptist na ginamit ng mga Fariseo para i-accuse Jesus, si John the Baptist ay may special calling sa Panginoon. Talaga namang ascetic talaga siya. Ibig sabihin ng ascetic, designed talaga siya sa self-denial. Kasi meron siyang special role na gagampanan sa mundo. At ito yung i-prepare yung dadaanan ng Panginoong Hesus. They are always in the fasting and in repentance para sa kasalanan ng hindi lamang sa kasalanan nila, pati sa kasalanan ng bayang Israel. Ayun ang design nila. Okay? Ngayon, kaya nga, ginamit ito ng mga Fariseo, yung issue ni John the Baptist na bakit daw sila nagpa-fasting lagi, samantalang si Jesus ay hindi naman nagpa-fasting, pati yung mga niya, para bang kinakasuhan nila kayo. Kasi alam nyo ba, early part netong mga verses na to, si Jesus ay nakisalo sa mga sinners, sa mga tax collectors, sa mga kilalang makasalanan sa may bayan. Nakiupo si Jesus doon, nakikain, gano'n, maaring nakiinom. Ngayon, inakusahan siya ng bakit yung master nakikiupo sa mga makasalanan? Sabing gano'n ng mga Pariseo. At ito yung ikalawang instances. The same chapter lang po yon. At dito sa the same chapter naman, ang kailang issue naman is fasting. At ginamit nila si John the Baptist para i-argue. Bagamat, hindi naman sila naniniwala rin kay John the Baptist. Opposed din sila kay John the Baptist. So, ayan po yung spirit ng Pharisees. Okay. So now, para isettle yung kanilang argument against fasting. Okay, so nagbigay si Jesus ng short analogy. Sabi niya, you cannot make the attendants of the bridegroom fast while the bridegroom is with them. Can you? Totoo naman eh. Ikaw ba, kunyari may kasalan, nandyan na yung bridegroom, nandyan na yung bride, yan ba ay araw ng fasting? O araw ng feasting. Di ba? So, ibig sabihin, ang sinasabi ng Panginoong Hesus, hindi nyo nadidiscern ng panahon. Kasi nire-reject nila si Christ, yung kanyang under question, yung kanyang mga teachings ni Christ sa kanila, they don't believe in the gospel. So ngayon, hindi na nadidiscern yung time, nasa anong panahon na sila ngayon. Hindi nila na-discern na dumating na yung Messiah na pinakahihintay-hintay nila. Nasa harapan na nila at tinutulog sa panila. Yun yung isang malaking problema ngayon.
Hindi nila alam dumating na yung bridegroom. Okay? And then kaya sabi niya, magpa-fasting ba yung mga attendants ng bridegroom habang naandyan yung bridegroom? Hindi. Wala. Sabi niya, instead, kapag wala na yung bridegroom, saka pa lamang magpa-fast yung kanyang mga attendants, which is true. Kasi nung si Jesus, no, si Jesus was taken away, nung bumalik na siya. So ang church noon ay persecuted. So ang church, they begin to talagang rampant talaga yung fasting. Okay? So, fasting na i-preserve sila ng Panginoon, nagpa-fasting, nagpe-pray sila na para i-preserve sila ng Panginoon, ingatan sila sa panahon ng mga matitinding persecution. Nagpa-fast talaga sila noon. Okay? So that is kaya nga ang tanong dito no, in-expose lang ng Panginoong Yesus na sa simpleng analogy na ginawa niya nito sa may kasalan, ay pinakita niya yung kailang ignorance ng mga Pariseo about the seasons of the times. Hindi ninyo alam. Kasi why? Kasi disconnected kayo sa Diyos. Hindi nyo na nadidiscern kung anong panahon meron na ngayon. Hindi nyo nadidiscern na andyan na yung Messiah sa harapan ninyo. Na sa halip na sana i-welcome nyo siya, anong ginagawa ng mga Pariseo? Hinahanapan nila ng butas para mapatunayan nilang nahuwad siya. So nakita nyo yung kanilang treatment sa Messiah na pinakahihintay-hintay nila sa mahabang panahon. Okay? At ang Pariseo, mga kapatid, tatandaan nyo, because of their unbelief, they will never understand it. Kahit na sabihin ni Jesus na directly ako yun. Hindi. Nalala nyo yung sa may trial, bandang huli, nung sinabi ni Jesus, I am. At you will see the Son of Man coming on the clouds with His angels. Anong ginawa ng high priest tsaka ng mga pinunit nila yung kasuotan nila and then, blasphemy! And then, na-crucify na nila si Christ. They don't believe. Kahit anong paliwanag ni Jesus, na siya yung totoo. Totoo yung kanyang yung kanyang mission, siya yun. They don't believe Him. Okay? So, then, mag-proceed na tayo doon sa may kanyang parables, sa kanyang dalawang short parables para ipakita yung yung point ng ating paksa ngayon. So, una niyang ginawa na parable ay he was telling them a parable. No one tears a piece of cloth from a new garment and puts it on an old garment. Walang daw tao na kumukuha ng pirasong tela doon sa bagong garment para ilagay sa lumang garment. Kasi bakit? Otherwise, he will both tear the new and the piece from the new and will not match the old. Kasi hindi nga talaga sila match eh. Kasi yung old talaga namang batak na yan eh. 'Di ba? Wala nang iuunat yan eh. Samantalang yung bago, ano pa yan eh, uurong pa yan eh. Okay. So the idea, pagpatuloy po na ginawa yung etong na pinaghahalo yung old sa new, if we persist to do it, what will happen? Destruction. So yan po yung idea na pinapakita ng Panginoon. You cannot mix the old from the new. Ano yung old and new? Kasi rito tatandaan ninyo, ano yung idea bakit dumating si Jesus sa lupa? Bakit nagkatawang tao si Jesus? Isa po yan sa mga very important na topic na dapat po nating maintindihan yan. Kasi commonly sa mga Christians, ang alam lang nila kaya nagkatawang tao si Christ ay para hanguin lang tayo sa kasalanan. Kayo ba kapatid, bago tayo magpatuloy sa ating paksa, yun lang ba talagang pagkakaintindi ninyo? Kung bakit nagkatawang tao si Jesus? Para lamang hanguin tayo sa ating kasalanan or more than? Pag-isipan niyo po yan kapatid. Okay? Tatandaan ninyo, yung paghango ni Jesus sa ating mga kasalanan is only a preliminary, precursor, upang isakatuparan niya yung grand agenda. Ano yung grand agenda? Okay? Ang grand agenda ng Panginoon ay i-reverse
yung lahat ng error created by the sin of man from the beginning. Buhat nung nagkasala ang tao sa may Garden of Eden, yung pumasok na sa mundo, yung sin, curse, and death. At itong tatlong ito, yung kasalanan, yung sumpa, at kamatayan, ay pumailan lang ito sa bawat tao, sa bawat panig at lupalop ng daigdig. Mula noon, magpahanggang ngayon. At ang devastation ng kasalanan ng tao ay patuloy na palala ng palala. Alam nyo ba yung nabubulok? Nabubulok ng nabubulok, nabubulok ng nabubulok ang pagkatao ng tao. So therefore, anything in this world na nakikita ninyo apart from the works of God ay part ng old creation, subject to corruption. Pati ang morality ng tao, pati ang kanyang tinatawag na virtue ay tainted by sin and death. Lahat ng kanyang pangarap, lahat ng kanyang mga dreams ay fantasy and illusion. Sapagkat ang fallen world na ito ay subject na sa destruction. And for that very reason, kaya si Jesus ay nagkatawang tao, bumaba para dalhin o i-usher yung new creation. Para baguhin ang lahat. I-restore ang lahat ng bagay pabalik sa original purpose ng Panginoong Yesus. The restitution of all things, the restoration of all things, yan yung grand theme ng new creation. Amen po ba? Okay? So dito, ini-introduce na ng Panginoon unti-unti yung kung ano talaga yung nangyayari sa panahong iyon. Na ibig sabihin, dumating siya, ang pinakamalalim na message dito sa message na to sa mga Pharisees ay you don't understand what is really happening right now. Dumating na yung new creation, nag-i-start na siya. Okay? At yung mga Pariseo, ini-insist nila na ipilit yung old creation sa programa ng Panginoong Yesus na hindi po pwedeng mangyari. It will be a destruction. The new creation is far, far, far beyond sa idea ng old creation. It is unparalleled, unequaled, incomparable. It cannot be mixed. Gaya ng ginagawa ngayon, ano? Alam nyo ba yung syncretism? Minimix natin yung old sa new. Marami mga Kristiyano, no? Bagamat kino-confess nila na sila born again na, and yet, they are still living in old nature. That is syncretism. Pinaghahalo natin, ginagawa natin fruit salad religion, itong faith na tinuro ng Panginoon sa atin. Nakakalungkot, hindi po ba? Sinabi ng Panginoon, nakita niyo yung idea rito, it cannot be mixed. It is not much. It is unequaled. And yet, yun pa rin ang ginagawa natin ngayon. Pinagsasama natin, pinagbe-blend natin, no? Yung minsan mas marami pa yung old kaysa new. Hindi po ba nakakahiya yon? It does not blend, kapatid. It is totally and utterly different. Binagbigay pang Panginoon ng another parable, another short parable. Ito naman yung wine naman. Kanina yung garment. And this time, the new wine versus the old, the wineskin. Ang sabi niya, no one puts new wine into old wineskin. Bakit? Pag ginawa mo yan, the new wine will burst the skins. Why? And it will be spilled out. And the skins will be ruined. Why? Ano po bang nangyayari? Kasi pag merong bagong wine, nagpe-ferment yan eh. Yung lumang nakita nyo yung kanilang mga lalagyan noon, wala pang bote kasi noon eh. Ang uso pa lang noon, panahon noon, jar, made of clay, and leather. Usually, leather yung kailang mga inuminan noon, lalo pag nagka-travel sila sa desert. At yung lagay nila ng alak ay yung pinagtagli-tagning mga leather. Sealed.
At doon nila nilalagay yung kailang mga alak. Okay? So ngayon, yung lumang kasi nga na wineskins, batak na yan eh. Kasi nagferment na yung alak na nilagay mo dyan. So ngayon, pag naglagay ka ng bagong alak sa lumang wineskin, magbe-burst yan. Masisira lang yan. At ang mangyayari niyan, dahil nga yung gas, no? Yung fermentation, ay mag-expand yan, i-stretch niya pa yung wine. So anong mangyayari? It will resort in destruction. Mapupunit, mabubutas yung old wineskin sa tapang ng bagong wineskin. So nakita niyo yung idea, mga kapatid, ng ating pinag-usapan. Ang new creation versus old creation is totally unmatched. At kapag pinagsama niyo yung mga kapatid, it will be a destruction. Yan ang malinaw na mensahe ng Panginoong Diyos dito. Amen. Kaya ngayon pa lamang, mga kapatid, bago tayo mag-proceed sa ating mga discussion, pag-isipan po ninyo, mga kapatid, kayo ba talaga ay seryoso kayo? O baka naman ang gusto niyo pumunta na ng langit? Tapos i-ignore ninyo ang lahat ng mga katuruan ng Panginoong Yesus. May maraming ganyan mga Christians eh. Ang gusto nila lang, pumunta na ng langit at i-bypass lahat ng mga regulations na sinet ng Panginoon. Wrong. Walang shortcut, mga kapatid. Yung atin pong papasukan, yung idea po ng kingdom of God is the kingdom of the new creation. Bago ang lahat. Amen. Anong ginawa natin sa born again idea? Ginawa natin religion. Galing dito yun sa may 2 Corinthians 5:17 eh. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. Isang bagong nilalang. Hindi bagong relihiyon. Ang tinutukoy ko yung, kasi ni-reduce natin into para bang organization na lang eh. Hindi po ganun yun. Ang new creature ay merong buhay na relationship sa Diyos. Buhay ang Diyos sa kanyang buhay. Totoo, lumalakad siya sa Panginoon. Lumalakad siya sa kanyang mga batas. Ang Diyos ang Panginoon niya. Sinusunod niya ang pamantayan ng Panginoon. Okay? The old things, ano yung old things? Yung ating buhay sa mundo eh. Yung ating kaugnayan kay Adan. The old things passed away. Mawawala yan, kapatid eh. As we walk in the Lord, yung old ay lumilipas sa buhay natin. Yung mga masama nating orientation sa may buhay, mga maling pag-uugali, mga maling practices, yung mga untoward na ating mga deeds, it will pass away. At lahat magbabago sa isang taong part na ng new creation. Kaya hindi po pwedeng mag-merge, kapatid. Hindi po pwedeng manatili ka. 50% new creation, 50% old creation. Hindi po ganun yun. Amen? So ngayon, tatandaan po natin, ang central theme ng gospel ng ating Panginoong Yesus is recreation of all things. I-recreate uli ang lahat. Renewal of all things. A regeneration of all things. Restoration of all things. Restitution of all things. Iyan po yung idea ng gospel. Iyan ang idea kung bakit may mga churches ngayon. Kung bakit may mga Christians ngayon. Apart from these things, that is a dead religion. Kaya nga ang pagbabago ay hindi po yan kayang iwasan. It is inevitable. Kasi yan ang role kung bakit ibinigay ang Holy Spirit sa atin. Yan ang trabaho ng Holy Spirit. Kasi alam ng Diyos that we cannot change ourselves. Hindi natin kayang baguhin sarili natin. Only God can do that by the power of the Holy Spirit. Tandaan niyo po yan. We cannot change ourselves. We cannot change our wives, husbands, children, mother,
brother, or any people around us, you cannot change them. You have no power to do it. Only God can do that. Through the gospel. Through the power of the Holy Spirit. Kaya natin pinipreach ang gospel sa mga tao. Upang sila mismo ay makapakinig ng ebanghelyo, mapakinggan mismo nila ang salita ng Panginoon, at sumaka nila ang Espiritu Santo na tutulong sa kahinaan ng tao upang mabago ang kailang lumang pagkatao. Amen po ba? Kaya nga, our salvations begin when? With regeneration, nung tayo po ay na-born again. Ang born again, kapatid, isa pa ito sa mga maling ay natin alam mo, ang dami kasi mga maling katuruan na akala nila pag born again ka na, perfect ka na. Yes, perfect tayo in a sense sa mata ng Panginoon because of the finished work of Christ. Perfect na tayo doon. Pero, tayo marami pa tayong fault. Kasi nga, itong katawan na ito ni Adan sa atin ay talagang habit niya na yung magkasala. Talagang ito ay sold, sabi nga ni Apostle Paul sa Romans chapter 8, sold out to bondage to sin. Ito po yung flesh natin. Kaya nga ibinigay ang Holy Spirit dahil alam ng Diyos na napakahina natin. Amen po ba? So ang ating participation doon ay yung pag-yield natin, yung pagsang-ayon natin sa purpose ng Diyos sa buhay natin. Yung pagsabi mo ng, Amen, Lord, baguhin mo ako. Let the Holy Spirit change me. Kaya importante yung role ng law. Kapatid, hindi ka masasanctify kasi ang trabaho ng Holy Spirit is sanctification. At iyan yung tinatawag na new creation. Isa-sanctify tayo ng Holy Spirit, babaguhin tayo ng Holy Spirit, i-align niya tayo, i-conform niya tayo sa image ng Diyos. Yan ang trabaho ng Holy Spirit. Okay? At very important yung role ng law. Kasi doon sa law ng Panginoon, doon mo makikita yung kung ano yung batas na nais ng Diyos na lakaran natin. Okay? Hindi ka naliligtas sa law. Law cannot save us, but it is the basis of our morality. Ano ba yung morality na required ng Diyos para sa atin? And with the help of the Holy Spirit, tinutulungan tayo na makalakad tayo. O, mamaya makikita niyo yan sa mga verses na ating babasahin mamaya. Tutulungan tayo ng Holy Spirit na makalakad tayo. So, kapatid, kung ikaw, sinasabi mong born again ka, Kristiyano ka, and then, wala kang ka-idea ng what is new creation. Pag wala ito sa bokabularyo ng mga pastors na nagtuturo, then, that is a dead religion. Kasi iyan ang main theme ng gospel. Amen? At iyan ang reason kung bakit tayo na born again, kung bakit tayo na recreate. Kasi ibabalik tayo sa image ng Diyos. Pakiusap ko sa mga pastors na nakikinig ngayon gabing ito. Huwag ninyong gawing dead religion ang church ng Panginoon na pinagkatiwala sa inyo. Amen po ba? Huwag ninyong gamitin yung paraan ng mga pariseyo sa church na pinagkatiwala ng Diyos sa inyo. Matakot kayo. Kung hindi, i-align ninyo ang inyong isipan sa new creation idea ng Ebanghelyo ng Panginoon. Pag wala sa bibig ng isang tagapagturo ang new creation, then ibig sabihin, ligaw siya. He is blinded. Hindi niya alam ang direksyon na nais ng Panginoon. Amen. So let's proceed. Alam niyo po ba, itong pong new idea ng new creation, hindi po yan bago. It was prophesied in the Old Testament, especially in the book of Isaiah. In Isaiah 43, do not call to mind the former things, or ponder things of the past. Behold, sabi ng Panginoon, I will do something new. 500 years bago pa ipinanganak ang Panginoong Yesus, ay naiprophesy na to ni Isaiah. Sabi ng Panginoon, I will do something new. Now, it will spring forth. Will you not be aware of it? I will even make a roadway in the wilderness and rivers in the desert. Impossibility
upon impossibility. Yung mga bagay na hindi pa nakikita ng mga tao, entirely new. Kaya nga nagulantang sila nung dumating ang Panginoong Yesus eh. Nagulantang sila sa mga teachings ng Panginoong Yesus. Kasi hindi nila mag-grasp yung idea ng new creation. So ngayon, kasi sa mundong ito, mga kapatid, there's nothing new. Katulad nito, lumipas yung New Year. Batian natin, Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Ang tanong ko, kapatid, merong bang bago sa mundong ito na makasalanan? Yes, technology bago. Pero lahat ng bagay sa mundong ito ay tainted by sin and corruption. Walang bago. At iyan po yung sinabi sa Ecclesiastes. Merong bang bago under the sun? Wala. Lahat ay punong-puno ng chaos, misery, hopelessness, death, and curse. Yan ang association sa old creation. Kaya nga ang pangako ng Diyos sa atin ay punong-puno ng pag-asa. Reversal ng mga bagay na banggit ko. Sa halip na sin, righteousness. Sa halip na death, life. Sa halip na curse, blessing. Sa halip na hopelessness, hope. Sa halip na chaos, restoration. Sa halip na misery, gladness. Sa halip na ashes, beauty. Reversal of all things. Yan ang gospel ng Panginoong Yesus. Amen po ba? And that is the very essence of the kingdom of God. Mga kapatid, makinig kayo ng maigi. Walang silbi ang bagong taon na ibinigay ng Diyos sa atin kung hindi ninyo maiintindihan ang idea ng new creation. Another verse, Isaiah 65. For behold, I create new heavens and new earth. The former things, the old creation, will not be remembered or come to mind. Darating ang time na yan, makakalimutan. But be glad and rejoice forever in what I create. For behold, I create Jerusalem for rejoicing and her people for gladness. At makikita po natin yan sa may Book of Revelation, yung fullness ng new creation. Mga kapatid, ang new creation ay nag-start na ngayon sa buhay ng mga hinirang ng Panginoon. 2,000 years ago, buhat ng ang Panginoong Yesus ay nag-resurrect sa kamatayan. Alam nyo ba mga kapatid, nang ang Panginoong Yesus ay bumangon nung Sunday morning, nung bumangon siya mula sa tomb, nung nag-resurrect siya, nagbago na ang takbo ng daigdig mula nung araw na yon 2,000 years ago. It was a morning of the first day of the week. Dati kasi noon ang Sabat ino-observe ng Sabado, and this time and then Sunday patay ang Panginoon, and then Monday nag-resurrect ang Panginoong Yesus. Sunday pala nag-resurrect ang Panginoong Yesus. Kaya tayo as Christians, we celebrate yung on Sunday kasi na-change yung programa ng Panginoon. Na-change. Doon yung araw na nag-resurrect ang Panginoong Yesus, at iyon ay very significant sa bawat Kristiyano because it is the dawning day of the new creation. Nung nag-resurrect ang Panginoong Yesus, nabuhay din yung ating pag-asa. Meron na tayong aasahan sa Panginoon. At alam nyo ba ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 13, but if there is no resurrection of the dead, even Christ has not been raised. The fact na si Christ ay nag-raise, na nabuhay mula sa mga patay, ibig sabihin, bubuhayin din ang lahat ng namatay, lahat ng may kaugnayan sa Kanya. Kaya tayo mga kapatid, that is the very climax of our faith. At sinabi rin sa may verse 14, if Christ has not been raised from the dead, then our preaching is in vain and your faith is also in vain. So nakikita niyo mga kapatid kung gaano ka-importante ang resurrection? Ang nakakalungkot, may mga churches na hindi naniniwala na mayroong resurrection from the dead. Nakakalungkot po yung mga ganyan. Kung anong klaseng katuruan po mga sa mga iglesia. Amen. Huwag po kayo makikinig sa mga ganung mga maling katuruan. Tatandaan ninyo, si Christ ang first fruit from the dead.
At tayo, sabi ng Biblia, tayo yung first fruit of the Spirit naman, ang tawag sa atin. Tayo yung first harvest ng Holy Spirit. At tayo mga first harvest na yon, sa pagbabalik muli ng Panginoong Yesus, ay bubuhayin tayong muli. Alam nyo ba, itong katuruang ito is very important sa churches. Kasi ito ang basis ng hope natin. Pag ito ay very seldom na tinuturo sa churches, natutulog yung pastor na yon. Puro tithing ang tinuturo. Kung ano-ano mga pinagtuturo sa church. Hindi yung mga vital, important, significant na mga teachings na foundation ng ating pananampalataya sa Panginoong Yesus. Sinabi nga ng Apostol Pablo, this is the very important teachings na na-receive ko sa Panginoon. The resurrection from the dead. Kasi kung ano yung nangyari sa Panginoong Yesus, siya ding mangyayari sa atin sa kanyang muling pagbabalik. At ito yung inaasahan natin. At minsan, uupuan natin to, isang importanteng topic, the resurrection of the saints. Okay? So, ito ngayon, it was promised in the Old Testament, especially in Ezekiel, yung new creation. So, paano nag-start yon? Okay, tatandaan po natin, very important yung resurrection ni Christ. And then, ito po, na-prophesy kung ano ang effect sa atin ng resurrection ni Christ. Kung ano yung effect ng work ni Christ. Alam nyo ba kasi nung nag-resurrect si Christ, isa sa importanteng lesson na dapat nyo maintindihan, the fact na nag-resurrect si Christ, ibig sabihin, tinanggap ng Diyos yung kanyang atonement na na-provide para sa atin. Nag-took effect. Nagkaroon ng bisa yung lahat ng pangako ng Diyos na tayo mga Gentiles ay isasama doon sa kanyang kawan. At tayo din ay mag-receive ng lahat ng benefits ng bayan ng Panginoong Yesus. Dito po sa Ezekiel 36, this is a very beautiful verse. Then I will sprinkle, ito po, idea po ito ng regeneration o yung tinatawag natin born again. Ganito po yung nangyayari, kapatid, pag ikaw ay na-born again. Then I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. And I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. So, yan ang unang-unang step na ginawa ng Panginoon sa atin. Nilinis tayo ng Diyos. Yung ini-apply ng banal na espiritu sa buhay natin, yung cleansing power ng ginawa ni Christ sa atin. Okay? Pangalawa, aside from nilinisan tayo sa ating mga kasalanan, ito pa yung ginawa ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. I will give you a new heart and a new spirit. So nakita nyo, ang mga bago ay mag-start lamang sa Panginoon. Hindi sa ating mga sarili. Don't deceive yourselves. Nakakala mo, kaya mong baguhin ang buhay mo apart from Christ? Lahat, tatandaan po natin old sa buhay natin apart from Christ. At dito nag-start yung promise. I will give you a new heart. Bagong puso. Bakit kailangan ng bagong puso? Kasi yung puso natin, pusong bato. Okay? I will give you a new spirit. Bakit kailangan? Why is it necessary? Kasi ang spirit natin is stubborn. Okay? So, I will give you a new heart and put a new spirit within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. So, nakikita niyo mga kapatid? Sino ang magkokos na para lumakad tayo sa batas ng Panginoon? Tayo? Tayo mga pastor? Didikdikin mo yung congregation para lumakad sa batas ng Panginoon? Or it is the work of the Holy Spirit? Makinig kayo kapatid. Minsan tayo yung tayo yung nagko-compel Hindi na yung Holy Spirit. Tatandaan nyo ang tao, tingnan mo yung isang tao na stubborn. Kahit nasabihin mo, magbago ka na. Hindi magbabago. Why? Kasi he is unable to do it. Wala siyang power na gawin yun. It is gift of the Holy Spirit. Once na ang Holy Spirit ay binigay na sa kanya, tulad sinasabi rito, I will put my spirit within you and cause you to walk. Ang Holy Spirit ang nagko-convict sa atin, ang nagko-convert sa atin, ang nagko-cause sa atin na lumakad sa batas ng Panginoon. Tao,
pastor, hindi niya kaya. Hindi natin kaya. Aminin natin yan. At makapagpapahinga ka, kapatid, sa mga pressures. You cannot change anybody. Even the members of the church. Wala tayong kayang baguhin. Only the Holy Spirit can do that. And you will be careful to observe my ordinances. Kailan siya magiging careful to observe the ordinances? Once na ma-receive niya yung Holy Spirit. Ang linaw. It is here, in this passage. Amen? Okay. So, tingnan niyo po, this is a very beautiful verse na sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 6 about the newness, no? Pinag-uusapan natin ang new creation. Tingnan po natin ito. Sabi ng Panginoong sa Apostol Pablo, therefore, we have been buried with Him through baptism into death. Alam niyo ba nung kayo nabautismuhan, yan po yung symbol. Yan po yung symbol ng baptism. Why is it important to be baptized? Kasi yung symbol, we have been buried with Him through baptism into death. So therefore, yung tubig ay symbol ng kamatayan. Parang nung panahon nila Noah, nagkandamatay lahat ng mga makasalanan. Pero tayo, yung effect ng tubig ay hindi kamatayan. Nabuhay tayo dahil si Kristo ang sumalo ng kamatayan natin. Okay? So that as Christ was raised from the dead, through the glory of the Father, so we too might walk in the newness of life. So nakita nyo? Kaya nyo bang lumakad in the newness of life by your own? By your own effort? No, it cannot be. Hindi natin kaya. Only through the death and resurrection of Christ. Only through the power of the Holy Spirit. Amen? Doon pa lamang tayo magkakaroon ng bago. Sapagkat ang lahat ng bago ay nag-start lamang sa resurrection ni Christ. Other than that is oldness, death, sin, and curse, misery, hopelessness. Pero sa atin, hindi lang ito buhay ha. Nag-start na yung, pag sinabi mong newness of life, nag-start na yung new creation sa buhay natin. Na-apply na yung new creation sa buhay natin. Meron na tayong new beginning through the power of the Holy Spirit. Pwede na tayong mamuhay ng bago. Pwede na tayong lumakad sa tagumpay ng Panginoong Yesus. Walking in His newness. In the newness of life. Magbabago na ang lahat. All things will pass away. Behold, all things will become new. Amen? Kaya ganyan kaimportante, kapatid, no? Ang work ng Holy Spirit. Uulitin ko, ang Holy Spirit was sent to bring regeneration unto us. Conversion, sanctification, renewal, and restoration of all things. Yan ang purpose ng Holy Spirit. Hindi lamang puro speaking tongues, gaya ng tinuturo ngayon sa mga churches ngayon. Kapatid, ako, i-confess ko sa inyo ever since, matagal na akong born again. Ever since, hindi ako nag-speaking tongues. Does it mean na hindi ako spirit-filled? Kayo na mag-judge niyan, kapatid. Kasi umiiral yan na maling katuruan Maling emphasis ng work ng Holy Spirit. Uulitin ko, ang major role ng Spirit is sanctification and restoration. Reversal ng lahat ng error created by sin. Yan ang role ng Holy Spirit. Hindi yung puro speaking tongues lang. Basahin niyo ang Corinthians. Ang speaking tongues is given lang as a sign para sa unbelievers lang. Amen? Yan po yung mga maling katuruan na umiiral sa mga churches. Apart from this truth, there is no newness, but man will remain in the oldness of life with darkness, death, corruption, and curse, and chaos. Okay. Kaya nga, tignan niyo po ninyo itong verse na to. This very beautiful verse. Ang sabi ng Panginoong Yesus, Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy has caused us to be born again into a living
hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Wow! What a wonderful verse. Tayo kapatid, tayo mga na-regenerate, tayo mga na-born again, yan na. Buhay na ang pag-asa. Kasi nakabase na ngayon ang buhay natin, hindi na sa ating sarili, kung hindi sa finished work ni Christ, sa kanyang tagumpay doon sa krus ng Kalbaryo. Pag-uusapan pa natin yan sa madarating ng panahon. Kaya nga, dito tayo mag-end, no, kapatid, sa mga ilang verses na to. This is very important. Intindihin ninyo, kapatid, sabi ko nga sa inyo kanina, do not turn itong faith na ito na itinuro ng Panginoon sa atin into a dead faith. Huwag kayong tumulad sa mga Pharisees na walang knowledge about the new creation. Dito, kapatid, if you understand the goal of the new creation, the goal of the Holy Spirit, ay apply mo to sa may buhay mo eh. Kita nyo yung mga statement na ito, sabi ni Apostol Pablo. So this I say and affirm together with the Lord, that you walk no longer just as the Gentiles also work, in the futility of their mind, being darkened in their understanding, excluded from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the hardness of their heart, and they having become callous and given themselves over to sensuality for the practice of every kind of impurity and greediness. Kapatid, hindi na tayo para dito. Ito yung mga old things. Ito yung old creation. Kaya nga ang sabi sa may verse 20, you did not learn Christ in this way. Huwag niyong paghaluin ang old and new creation, kapatid. Huwag niyong gagawin yan. It will be detrimental for you if you do that. Iwaksin na ninyo. Sumabay kayo sa ginagawa ng banal na Espiritu sa buhay natin by His grace. If you indeed have heard Him and have been taught in Him, just as truth is in Jesus, that in reference to your former manner of life, the old creation, you lay aside the old self, yung associated sa sin, curse, and death, which is being corrupted in accordance with the lust of deceit. Amen? Iwaksin na ninyo yan. God has given us the responsibility. Bagamat ito ay major work ng Holy Spirit, but God spared us a responsibility. Ano yon? Iwaksi mo na, hubarin mo na by the power of God. Hubarin mo na yung lumang sarili na may kaugnayan sa old creation. Huwag mong paghaluin. Instead, be renewed in the spirit of your mind and put on the new self, which is Christ. I-put on ninyo, responsibility po natin yan. Hindi po yan gagawin ng Holy Spirit sa atin. Okay? Responsibility natin ito, which is in the likeness of God, has been created in righteousness, holiness of truth. Kasi ito ang new creation. Amen? Tatandaan po natin mga kapatid, anong inaasahan natin sa Panginoon? Ito, sinabi sa may 2 Peter, but according to His promise, we are waiting for new heavens and new earth, in which righteousness dwells. Yan ang ending. Yan ang direksyon. Yan ang patutunguhan ng church. At dapat lahat ng takapagturo, yan ang direksyon. Amen. Sapagkat ang new creation ay nag-start na ngayon sa buhay natin. At ito'y magpapatuloy at ang fullness nito ay magaganap sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Sa tinatawag nating consummation. Okay? God unfolds the new creation in stages. The new creation is now with us, yet we are waiting for its final corporeal establishment. Okay? The kingdom of righteousness and justice. That is the main idea of the new creation. Because that is the very foundation of the throne of God. So in summary,
So we can learn what the consummated order will be like by reflecting on the present spiritual realities already at work, realities which anticipate the perfected consummate order. Ibig sabihin, mga kapatid, ah, ngayon, ang naranasan natin ngayon ay spiritual resurrection. But sa pagbabalik ni Christ, mararanasan na natin yung physical, bodily resurrection. Ngayon, spiritually, part na tayo ng new creation. But, sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, makikita na natin yung fullness of the new creation. And it was written in the book of Revelation. Ngayon, nandito na tayo sa spiritual kingdom of God. But, sa pagbabalik ni Christ, the full implementation, the full reign ng ating Panginoong Yesus sa kanyang pagbabalik. Ngayon, spiritually, part na tayo ng New Jerusalem. Pero sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, makikita natin yung kabuuan, the fullness, the consummation of the New Jerusalem. Ngayon, we are spiritually with Christ. But when He comes, physically, we will see Him face to face, even God the Father. Amen po ba? So, napahaba po tayo sa gabing ito, and I pray mga kapatid, ay nakatulong sa inyo ang mensahe sa gabing ito. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you so much, O Lord God, sa Espiritu Santo na siyang tagapagturo namin sa gabing ito. Nawa, O Lord, magbuksan mo po ang puso't isipan ng iyong mga anak nang maintindihan nila, O Lord, ng lubusan ang kahalagahan ng new creation. Father God, nawa wag kaming matempt na paghaluin namin ang old sa new. Because it will mean only one thing, destruction for us. Father God, Lord, help us to be changed, to be conformed to your image, through and through, Father God, by the power of the Holy Spirit. Lord, bless each one of us na nakikinig sa gabing ito. At nawa, O Lord, lahat ng itinuro sa gabing ito ay mag-penetrate sa kanilang mga puso, manatili, magpakilanpaman, hanggang sa mag-act sila, O Lord God, in response sa iyong ebanghelyo. Father God, we thank you so much for giving us this message. In Jesus' mighty name we pray. Amen.